father mo, anong nangyari? Yung father ko po, during high school po, doon po sila sa may labas ng school namin nakatira. Naging street dweller din po siya. Meron po siyang kinakasama na nasa lansangan din. So yung tatay mo ay nanatili sa lansangan? Yes po. Habang ikaw ay nag-aaral? Habang nag-aaral po ako. Oo. First year, second year, third year, dati parang kinakaya ko po yung tatay ko. So tumuntong ka na ng high school? Opo, nung tumuntong po ako ng high school, Pumapasok ka sa school? pumapasok po ako sa school, yung tatay ko kasi mentally ill, Oo. sumisigaw-sigaw. Saan mo siya nakikita? Sa may Calao po, sa UN, sa TAF. Nagta-traffic siya doon. Nasaan yung school mo? Doon lang din po sa TAF, Arroyo High School po. So ibig sabihin sa tapat ng school mo, nandun yung father Opo, mo? doon sa may waiting shed po. Doon po sila natutulog. Tapos anong itsura ng tatay mo nung time Ano na po yun? siya, marumi, madungis. Tapos minsan patong-patong yung damit kasi nga po mentally ill siya. Then, ano po siya, para siyang walking dead. Alam niyo po yung buhay na parang patay na kasi ano po siya diabetic. Yung sa lansangan po siya wala siyang ligo, walang CR. So yung paa niya kinain na nung So sakit para niya. siyang taong grasa? Taong grasa na parang walking dead kasi amoy patay po Mabaho po yung... Natatandaan mo pa ba yung unang beses na pumasok ka sa school, Opo. tapos nakita mo siya na nandoon sa Opo. labas? Natatandaan ko po yung unang araw na pumasok po ako sa school na yung tatay ko po nandun sa may Taft Avenue. Nagta-traffic siya. Sumisigaw-sigaw. Lumiliko ako ng daan para hindi niya ako makita. Bakit? Kasi nahihiya po ako doon sa sitwasyon niya dati. Ba't ka nahihiya? Tatay Yung mo po yun. yung nararamdaman ko noon. Para siyang tinatawag ng baliw, minumura-mura siya ng ibang tao, kasi sumisigaw-sigaw po siya. Yung sinisigaw niya po mga Bible verse, gano'n, tsaka yung tungkol sa batas. Hindi Yung, ka niya nakilala? hindi niya po ako nakikita kasi hindi po ako Lumilihis ka? lumilihis po ako ng daan. Oo. Papunta po doon sa school. So nakikita siya ng mga kaklase mo? Nakikita po, hindi pa po alam ng mga klase ko na tatay ko yun. Hindi nila alam? Hindi po nila alam. So anong reaction ng mga kaklase mo doon? Yun po. Pinagtatawanan ba siya? Pinagtatawanan po, hindi lang po yung mga klase ko, yung maraming tao na nakakita sa kanya. Anong tawag sa kanya? Tinasigawan siya ng baliw, siraulo, gano'n. Tapos minsan minumura pa siya, umalis ka dyan. Tapos Ganon. nakikita mo lahat yon. Nakikita ko po yun, nahihiya po ako, naiiyak ako, mixed emotion po yung nararamdaman ko that time. Hindi ka naawa sa tatay mo. Naaawa rin po ako, Pero sobrang naaawa po ako. Kaso wala pa po akong kakayahan na ipagtanggol siya that time Opo. at nahihiya ka pa. Nahihiya pa po ako. Ba't ka nahihiya? Siguro po dahil baka nisip ko po na kung anong sabihin sa akin ng ibang tao. Kasi po, una, talagang mahal ko naman po yung tatay ko. Ang pinapanalangin ko nga po dati, makasama namin siya, bumalik siya sa amin. Kasi yung nanay ko, nahihirapan na nun Sobrang bigat po nung nararamdaman ng nanay ko. Kaya yung nararamdaman po ng nanay ko, nararamdaman ko na rin po. Doon na po dumating yung punto na kailangan ko yung tatay ko naman po yung ipagtanggol ko. Yun po. Sinabi mo sa mga kaklase mo? Sinabi ko po, hindi lang po sa mga klase ko, sa buong school po. Kaya po, Paano mo sinabi? yun po, yung during the campaign nga po, na tumakbo po ako student council president, kada room po pinupuntahan namin po yun sinasabi ko na maliban po sa anti-bullying, meron din po ako ibang mga advokasya at sinasabi ko sa kanila, yun nga po yung tatay ko, sinasabihan baliw, siraulo ng ibang tao. At yun po, doon po dumating yung point na naging malakas na yung loob ko, na kahit na nasa labas yung tatay ko, hindi ko na po siya kinakaya, pinupuntahan ko. Binibigyan ko nga po siya ng baon, ng pagkain, galing doon po sa baon ko.